They did not do their homework properly. They did not study the how to negotiate properly with Donald Trump. Kasi sa totoo lang, Donald Trump is a different president than dun sa mga ibang mga nakagisnan na nating presidente ng Estados Unidos. Kasi nga, dapat maintindihan natin si Donald Trump, galing yan sa produkto yan ng media, mayroon siyang personality na kakaiba, no? Kumbaga, kailangan maintindihan mo rin siya eh. Sa palagay ko, nangyari dito, the fact na si Marcos Jr. yung nabola, imbis na dapat silang mambola kay Donald Trump, is a demonstration na hindi nila ginawa yung homework nila properly. Napanood ko rin yung mga pag-uusap doon sa US at talagang ang idinidiin doon ni Marcos Jr. ay itong magalit tayo sa China. Parang he is encouraging Donald Trump na magalit ka rin sa China. Tulungan mo ako pag ginaway ako ng China. Parang ganoon ang nakikita ko doon. Pero sa tingin nyo, Doc, ano ang naging dahilan kung bakit naging ganito yung resulta ng pag-uusap nilang dalawa? Ito ba ay dahil sa pagiging third world country ng Pilipinas? Kaya ang tingin nila sa atin ay para tayong mga tatanga-tanga eh. Pati yung presidente nga natin, talagang hindi talaga siya marunong mag-sense kung ano talaga yung napag-uusapan or ano yung gusto ng kausap niya. Hindi siya marunong lumaro, Doc eh. So, may kinalaman ba ito sa pagiging mahirap na bansa natin? Sa tingin niyo po, itong naging resulta na ito? Pero bago ko sagutin yung Master Judea, kasi nabanggit mo nung umpisa about China. Yes. Actually, sinabi ni Donald Trump na okay lang naman tayo na makipag-deal sa China eh. Napahiya siya doon. Hindi tayo pakikialaman. Sinabi ni Donald Trump yun. Di ba sabi niya na, kami nga sa Estados Unidos we're having great deal, great relationship with China. Dapat kayo din. Yes. Di ba? So ayan, galing na mismo kay Donald Trump. No? Siya na mismo nagsabi na okay tayong makipagrelasyon sa China. So, kumbaga, I think the Marcos Jr. administration, dapat magising na sila sa katotohanan na mahalaga ang China sa pag-unlad ng Pilipinas. Correct. Now, punta na sa tanong mo naman, Master Judea, about yung naging outcome negotiation. Kung ito ba'y dahil na tayo, kumbaga, junior partner tayo or a lesser, hindi tayo pantay sa kanila. No? We are an inferior country. Sa totoo lang, Master Judea, marami tayong mga produkto na kinakailangan ng Estados Unidos. No? Yung mga tinatawag na, example ko dyan, prime example, yung tinatawag natin critical minerals. No? Ang dami niya, nandiyan ang nickel, cobalt, di ba pa? Kinakailangan yan sa pagpoproduce ng mga baterya, ng mga electric vehicles, yung green technology ng US. Diyan na sila papunta eh. Meron tayo niyan. Ang problema, hindi gawa ng homework itong mga negotiators ni Marcos Jr. Hindi sila naghanda properly. Kasi if they prepared properly, hindi naging ganito yung outcome na yun. Kasi marami tayong pwede na leverage sa negotiation na ito. So it is very clear to me na itong mga tao ni Marcos Jr. and of course by extension, probably also the President, they did not do their homework properly. They did not study the how to negotiate properly with Donald Trump. Kasi sa totoo lang, Donald Trump is a different president than dun sa mga ibang mga nakagisnan na nating presidente ng Estados Unidos. Kasi nga, dapat maintindihan natin si Donald Trump, galing yan sa produkto yan ng media, mayroon siyang personality na kakaiba, no? Kumbaga, kailangan maintindihan mo rin siya sa palagay ko, nangyari dito, the fact na si Marcos Jr. yung nabola, imbis na dapat silang mambola kay Donald Trump, is a demonstration na hindi nila ginawa yung homework nila properly. Now, hindi ito dahil Master Judea sa tayo inferior sa kanila. Ang reason dito kung bakit nag-fail yung negotiations na yan is because hindi nila nagamit properly yung leverages na meron tayo. Marami tayong leverage. Kaya nga sabi ko, itong mga nag-negotiate, mahinang klase. Weak negotiators yung mga pinadala ni Marcos Jr. dan. And the government spent millions and millions of taxpayer money to send these people there, and yet ang naging outcome natin was a very bad deal. It was a bad outcome because unprepared
and hindi ginawa ng homework, ginawa yung homework nitong mga weak negotiators ni Marcos Jr., Master Judea. So ibig sabihin talagang sarcasm lang itong pinagsasabi ni Trump, no? At alam na po natin 'yan ngayon at naiintindihan natin mga kababayan so far, no? At ito kung halimbawa ang sinasabi kasi nila dati, boycott natin ng China. Pero sa akin, parang mas maganda siguro the other way around. Boycott natin ng Amerika at doon tayo sa China. Kasi kahit papaano yung China, afford natin. Yung mga produkto ng Amerika, sigurado kung mas mahal yan ng doble kaysa sa Amerika, ay sa China. So now, kung halimbawa, alam ko naman na hindi mangyayari ito sa panahon ni Bongbong Marcos Jr., Doc, pero kung halimbawa, kumalas tayo sa Amerika, maghanap tayo ng ibang bansa na makaka-trade natin, ano bang magiging epekto? Kasi sa tingin ko wala naman na itutulong sa atin ng Amerika pabigat lang Amerika sa atin no? Kung halimbawa, yung China magiging mas mas matimbang natin, mas malakas nating allies, magkakaroon ba ng pagkakaiba or babagsak ang ekonomiya natin pag kumalas tayo sa Amerika? Kasi ganito rin yan, Master Judea. Hindi natin pwede pagkaila pa rin na Estados Unidos ay malaking ekonomiya yan. Yes. Malaki. So, the fact na malaking ekonomiya yan, advantage yan sa atin kung tayo ay makikipagkalakalan sa kanila kasi malaking market yan. Apo. So, advantage yan. Pero hindi ibig sabihin na tama ka na Amerika lang yung dapat na doon tayo mag-focus. Tama. Kasi marami din namang mga ibang malalaking ekonomiya. So, kagaya halimbawa ng China. China is a large economy. Yung European Union, collectively, that is a large economy. India is a large economy. Yes. Yung mga bansa sa Africa, collectively, napakalaking ekonomiya niyan. So, kumbaga, marami kang pwedeng mga bansang pagpilian or kung ayaw mong pagpilian, makipag-deal ka sa lahat ng yan. So, yun yung dapat na ginagawa ni Marcos Jr. Ang tawag natin dyan, Master Judea, is diversification. Ayun. Kailangan mag-diversify tayo ng ating mga trade relations. Hindi natin po pwede yung mga, may kasabihan nga, di ba, na yung itlog, di ba, you don't put the egg in one, don't put all of your eggs in one basket. O dapat yung mga itlog na yan, kumbaga, nasa mga iba-ibang basket sila. Kung may mabasag na isa, meron ka pang iba. Correct. Di ba? So, ganun yun. Halimbawa, sa Estados Unidos, gusto nating i-boycott. O di, kung binoycott natin, kung US lang yung ating partner, di wala na, saan tayo pupulutin? So, kailangan meron tayong mga ibang mga kapartner. Ang advantage niyan, Master Judea, is hindi tayo exposed sa US. Halimbawa, kagaya sa US ngayon, iba-iba ng policy. Yes. Nung kay Biden, ibang polisiya. Nung kay Trump ngayon, may mga taripa. Nag-iiba-iba ng polisiya. Kasi nga, masyado tayong exposed sa US market. Kasi nga, US ang pinakamalaki nating pinagpapupuntahan ng mga exports natin. Pinakamalaki yan. Kung meron tayong mga ibang bansa na pinagtetradean, mas less exposed tayo dun sa mga paiba-ibang polisiya ng Estados Unidos. So, kumbaga, diversified nga kasi yung ating trade relation. Yun yung kinakailangan na gawin ni Marcos Jr. Itong ang negotiation na nga lang, pumalpak pa, Master Judea, Yes. What more pa kaya yung pagda-diversify. No? So, parang ikaw, I share your sentiment na hindi na rin ako umaasa dyan as long as si Marcos Jr. ang presidente natin.